Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. We are now on the fourth part of the Bread. Bread of Life discourse. Yes. So now yung ating pag-uusapan yung John 6:52 to 59. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. The Lord Jesus Christ. Pang-apat na natin to. Mm. Pag di pa naman natin to inintindi, no? So, ang isang sinabi na niya talaga dito, unlike the ancestors who ate and still died. So, parang kinompare niya yung bread na kinakain natin dito sa mundo at saka yung bread na ibibigay ni Jesus. Sinabi na niya, no, nung una, hindi pa, sige, diniretso na niya. Ay, yung mga kinakain ng mga ancestors, o di ba, namatay din sila. No? They ate it and still died. Pero ito, hindi ka mamamatay. Kasi, pag nagtiwala tayo kay God, at yan ang tinatanggap natin, no? Spiritual bread yan, no? Eh, hindi talaga tayo mamamatay. Mamamatay lang yung physical natin, pero meron tayong eternal life. Kaya nga sabi din dito na whoever eats this bread will live forever. Yan Okay. na. So parang ang sinasabi mo, ano ang kaibahan ng bread na kinain ng mga disipulo ni Jesus at saka yung bread na kanyang ibibigay. Yes. So yung bread noon parang talaga yung katawan na ang nanonoris. O, iba talaga yung bread na sinasabi ng ating Panginoon. Okay. Okay, Ikaw. thank you. Ako, my flesh, my blood. Yung sinasabi ni Jesus yan, kasi
ang sabi ni Jesus, kainin nyo. So, kahit imagine mo, napaka-ano naman nun, kakainin mo yung flesh at iinumin mo yung blood ni Jesus. Ang ibig sabihin nun, ito ay ibang level. Spiritual ang kanyang sinasabi. Kasi yung katawan natin, meron sinasabi yung body and soul. Yung body, ito yung earthly. Di ba? Yung earthly na nakikita mo, nahawakan mo. And then yung soul, this is the spiritual thing. Ito yung level na tinutukoy ng ating Panginoon. Kasi talagang mahirap isipin yung sinasabi niya na kakainin mo yung laman ng ating Panginoon at iinumin mo ang kanyang dugo. And ang nakikita ko lang sa sinasabi ni Jesus, very firm siya. Hindi siya nagbibiro or totoo yun. In fact, kung makikita mo pagka na-move forward pa yan, nag-alisan na lahat yung mga tagasunod niya. And still, Jesus remains firm. Yung pa rin ang kanyang pinanindigan. Hindi niya sinabi na ano noon. Hindi niya sinabi para, uy, wag na kayong malis, no? Nagbibiro lang ako. Hindi ganon. Talagang seryoso ang ating Panginoon. But what we do not understand, Jesus is speaking of spiritual thing, heavenly thing. Okay, so ang sinabi mo, maganda yung kasi yung flesh and blood, binanggit talaga yung flesh. Katawan yun, tapos dugo, no? Tapos kakainin mo. So, sabi, hindi ko ata kaya yun. Iisipin mo lang nakakainin mo, di ba? So, siguro kung wala nang makain, mga kanibal, ano, di ba? So, ibig sabihin lang, but sinasabi ni God yun kasi it is spiritual food. Kasi di ba sabi mo nga na may body and soul. So, ang body, naturally, there is food that we eat, no? Siyempre, ibang bansa bread ang ginagamit. Sa atin siguro rice, no? So, yon. Tapos hindi siya yung physical food na nakikita natin at kinakain, kundi yung spiritual. Yan. And that spiritual food will be coming from our Lord Jesus Christ. No? Nagaling din siya kay God the Father. Okay. So sa akin naman, ang message ko na natanggap dito, tulad pa rin nung mga nauna, kaya lang, ngayon, parang ito na yung last sentence na to sa paragraph nung verse, sinabi na niya na talagang ito na yon na galing, ang huling inulit niya galing sa langit. At sabi niya, galing sa langit at ako yan. At sinabi niya na you will live forever. Yon, galing sa langit ako at you will live forever. Yun talaga yung parang ending niya. Pagkatapos umalis na siya. Parang no question asked, wala, yan na talaga yon. So parang sabi sa atin dito ngayon, naniniwala ka na ba? Yan. Parang nagtitiwala na ba tayo? Lalo na tayo ngayon, no, tayo mga Katoliko, nagko-communion tayo. Nagtitiwala ba talaga tayo na pag tinanggap natin yung host, yun yung sinasabi talaga niya. Kasi pagka sinasabi mo talaga yan, meron nga ako yung kapatid ko na kinakwento niya, pag nagko-communion siya, parang nararamdaman daw niya na niyayakap siya ni God. Ang ganda ng feeling na yun, di ba? May iba naman, umiiyak sila. Habang maraming nagkwento dito mga Protestant, feel na feel talaga, just naging Catholic sila, feel na feel nila yung yung si Jesus nandyan. So parang, di ba nagdadasal tayo, Lord, tapos biglang nag-communion ka. Ako pagka nag-communion, parang kinakausap, parang mas lumapit siya sa akin eh. So, dati siguro sumisigaw ka ngayon, parang binubulong mo na lang kasi nandyan na siya nasa katawan mo na siya eh. Diba? So, iba talaga yung feeling na yon pagka tinanggap natin yung talagang wholeheartedly
At mararamdaman natin yung pagbabago sa buhay natin. Na sinasabi ni God, hindi pa tayo kailangan mamatay, no? Dito pa lang sa mundong ito, mararamdaman mo na ang presence niya pag talagang tinanggap mo siya as our spiritual food. Amen. Yan. Ko lang, kasi yung sinasabi spiritual food, this is very important. Kasi sinimulan niya yan nung ina-institute yung sacrament of the Holy Eucharist. Kaya ang katawan at dugo ng ating Panginoon ay doon natin natatanggap. Doon lang. It is that time, yun sa Holy Eucharist, when Jesus presides over the Mass. Yan yung sinasabi na yung dinner, yung meal. And dito sa sacrament na ito, this is truly spiritual. Spiritual talaga yan. At yung mga term na sinasabi noon, yung sinasabi that the host is substantiated. Na-transform yun through substantiation. Ibig sabihin, talagang nakikita mo yung material thing, the earthly one. Pero when we say sacrament, ito yung sinasabi the invisible sign of a visible sign of an invisible reality. So yun yung sinasabi mo na nararamdaman talaga natin yung presence ni God, nararamdaman natin yung kapayapaan, yung peace. So ito yung parang, kasi kanina ko pa iniisip paano natin talagang truly maunawaan ito. I think yung kanina napili ko, the body and the soul. Now, etong discourse na ito, the body and bread of life. And sinabi ni Jesus, ako yan, ako yan. And it is transformed during the Eucharist through the substantiation, parang transubstantiation. Hindi nagbabago yung anyo, but that is truly the body, flesh, and blood of Jesus. Paano mangyayari yon? Paano natin mapapaniwalaan na ganun ngayon? Nung na-create ang mundo, salita lang yan. Di ba? Yung mga miracle niya, salita lang yan. So that means, hindi talaga yan yung earthly things. Ang earthly things, talagang lahat na i-prove ng scientists, lahat na na-prove ng scientists are earthly. So yung hindi nila ma-prove, that is the mystery and that is the spiritual reality of life. Parang lagi natin isipin, when we are reflecting on the Word of God, pumasok na tayo sa ating spiritual life so that we will be able to understand. Otherwise, lagi nating hinahanap, paano mangyayari yun? Di ba? Para si Nicodemus, lagi na lang may tanong, paano ako babalik sa sinapupuno ng nanay ko? Di ba? Okay. Paano namin makakain yun? Laman at dugo ng ating Panginoon. Cannibalism yun. Yung mga tanong pa rin ng mga disciples niya, paano natin mapapakain ito? Di ba? Wala tayong dala rito. Yung mga patay na nabuhay, paano? Lahat na lang tanong. But that is the spiritual reality. Kailangan, pagka tayo ay nag-uusap tungkol sa ating Panginoong Jesus, hiwalay natin yung earthly nature natin. Dapat mag-focus tayo dun sa spiritual. Sa spiritual kasi, walang paliwanag yan. Walang scientist na makapagpaliwanag dyan. So this is how we can understand pagka yung naggagawa tayo ng reflection tungkol sa ating Panginoon. Ako ganun ang tingin ko, no? Otherwise, talagang napakahirap unawain. And it is how we can trust God.
we have to believe that Jesus has that power. Jesus is given by the Father all powers na hindi kayang gawin ng ating earthly things. Ayun lang siguro. Ano ba ang example na makikita natin dito? Noon, hirap na hirap ako intindihin yan sacrament na yan. Na pagka yung tumanggap ako ng pinipilit ko sana maramdaman ko. Pagka hindi ko maramdaman, parang hindi ako makapaniwala. Only now, ngayon ko na-realize, hindi pwedeng ganun. Na yung spiritual na sinasabi ng ating Panginoon ay ipilit nating i-prove in the earthly reality. Hindi pwedeng ganun. Mahirap siyang maunawaan. Kaya nga mystery. So we put ourselves when we talk to Jesus and when we listen to His words, ilagay natin, ihiwalay natin yung ating earthly body but put it in the spiritual level. Amen. So, Monday na tayo makikita. Yes. Okay? Ngayon, siguro naman makakatulong sa inyo how to talk to Jesus. Huwag niyong pilitin na mararamdaman natin dito. But kung paramdam sa iyo ng ating Panginoon, it will still be parang mystery. Amen. Thank Okay, you. see you on Monday. Yeah. God. Yeah.